Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ay dumako muna sa isang panalangin. O aming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri sa inyo at buong puso na nagpapasalamat sa pagkain ng kaluluwa na ibinigay mo sa aming harapan ngayon. Nawa ito ay pagpalain nyo at magbigay sa amin ng kabusugan ng aming pong mga kaluluwa upang sa ganon ay may lakas kami para mamuhay ng naayon sa inyong kalooban at magbigay ng kaluwalhatian sa inyo sapagkat ito ang nais ninyo na anumang bagay na salita ninyo ay bumalik sa inyo nang ina-accomplish ang kalooban ninyo at ang kalooban nyo para sa inyong mga tao is to glorify you and to enjoy you forever. Kaya tulungan mo kami na makinig nawa at mapagpala ng inyong salita. Maraming salamat po. Dinadalangin namin ang mga bagay na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Walang ating text ay nandoon sa Joshua chapter 1 verses 10 to 18. Ito ay ang pagpapatuloy ng commission ni Joshua at this time ay si Joshua naman ay iko-commission ang mga leaders o ang buong Israel. Uutusan niya sila upang gawin ang ipinapagawa ng Panginoon sa kanila. Ating basahin ang Joshua chapter 1 verses 10 to 18. And Joshua commanded the officers of the people, pass through the midst of the camp and command the people, prepare your provisions, for within 3 days you are to pass over this Jordan to go in and take possession of the land that the Lord your God is giving you to possess. And to the Reubenites, the Gadites, and the half-tribe of Manasseh, Joshua said, remember the word that Moses, the servant of the Lord, commanded you, saying, the Lord your God is providing you a place of rest and will give you this land. Your wives, your little ones, and your livestock shall remain in the land that Moses gave you beyond the Jordan. But all the men of valor among you shall pass over armed before your brothers and shall help them until the Lord gives rest to your brothers as he has to you. And they also take possession of the land that the Lord your God is giving them. Then you shall return to the land of your possession and shall possess it, the land that Moses, the servant of the Lord, gave you beyond the Jordan toward the sunrise. And they answered Joshua, all that you have commanded us we will do, and wherever you send us we will go. Just as we obeyed Moses in all things, so we will obey you. Only may the Lord your God be with you, as he was with Moses. Whoever rebels against your commandment or disobeys your words, whatever you command him shall be put to death. Only be strong and courageous. So, tinutuloy natin ang ating pag-aaral sa Book of Joshua. Ito yung kasisimula lang ng ating series. At ito yung pangalawa na installment. Maraming salamat doon sa napaka-informative na introduction na ginawa ng ating butihing mangangaral at preacher na siya ay nagbigay ng Sunday School and at the same time siya ay nagbigay ng opening message. Well, bilang pagbabalik tanaw sa ating mga napag-aralan, pinapakita sa atin ng aklat na ito ang pagsasakatuparan ng pangako ng Diyos sa Israel na sila ay magiging isang bansa. Sila ay mga tao na ng Diyos because that is one of the requirements of a nation built by God, and they were called out of Egypt. So there are people already ng Panginoon. And meron na din silang batas. And that was given sa Mount Sinai. And that is the second requirement of a nation, na dapat meron silang batas. At ang third na requirement para maging tao sila ng Diyos is to have a land wherein doon sila mabubuhay. At dito ay itong Joshua ay ang istorya kung paano tinupad ng Diyos yung pangakong ito na
magkakaroon sila or mabubuhay or dadalin sila dito sa lupang ipinangako. Well, ang makita natin yung sa nakaraan na ating tinalakay, Israel had just lost Moses. Kamamatay lang ni Moses dito, their great leader. And Joshua was now appointed by God to lead them into the promised land. And this was a critical moment. There was a new leader, merong bagong challenge sa kanila, merong bagong yugto ng plano ng Diyos. Alam nila yung kanilang mga experiences, namatay yung yung first generation, second generation na lang sila. Dapat 40 days na ang kanilang paglalakbay, inabot sila ng matagal na panahon. Isa itong critical moment, nag-iisip marahil sila anong mangyayari sa amin with the new leader that we have now. Well, makita natin na doon sa pagtawag kay Joshua ay kahit na may bagong leader, siya na yung bagong leader, pero yung pangako ng Panginoon ay yun pa rin. I-reaffirm ito ng ilang beses at nasa stage na sila ng fulfillment. Wala na sila sa stage ng wandering sa wilderness. Sila ngayon ay nasa stage na ng fulfillment nung ipinangako ng Panginoon. Kaya God reminded Joshua of his sure promise doon sa verses 1 to 9. Sinabi niya, every place that the sole of your foot will tread upon, I have given you. Well, the land was already theirs by promise. Kanila na ito by promise, but they still had to enter and possess it. There is still things to be done. Hindi ibig sabihin ibinigay na sa kanila ay wala na silang gagawin. They need to enter it, they need to cross the Jordan, and then face all their enemies to possess yung land na ito. So, and makita natin doon sa unang bahagi na ating pinag-aralan nung unang-una is yung call to courage and obedience kay Joshua, that God repeatedly told Joshua to be strong and courageous. And this was not just an encouragement, but a command tied to obedience to God's word. Kinakailangan para ma-possess yung land, they needed to walk according to the statutes, according to what God has said. Kinakailangan nilang mag-stick doon. Ano yung sinasabi ng Panginoon? Because primarily, this is the battle of the Lord. Kumbaga parang audience sila dito, hindi ang Diyos ang audience dito. Sila ang audience, and what they would do is to just obey God because this battle belongs to the Lord. That's why kung mapapansin natin sa unang labanan nila sa Jericho, what did they do? They just do what God has commanded them, and then God gave them the victory. Anong silbi ng trumpet? Anong silbi ng pagsasayaw? Yung sabi nga ng unang preacher natin, yung pagsasayaw ng budot. But they did that, but God gave them the victory. So, makita natin dito sa ating pong binasa na teksto na ating pinag-aaralan is yung response ng mga tao. This time, si Joshua had been commissioned, and now, pagkatapos ng kanyang commission, naglakad siya sa camp ng Israel sa gitna at tinawag niya yung mga leaders ng Israel. At sinabi niya, ito ang sabihin nyo sa lahat ng inyong mga nasasakupan. Sabi niya, maghanda kayo ng pagkain. Well, isa itong hudyat na yung time of their wandering sa wilderness talagang natapos na. Why? Kasi this is the only time na sinabi ng Panginoon, maghanda kayo ng pagkain. Kasi sa wilderness, alam natin, they were provided a ready manna from heaven, and now they need to cook it. Nangangahulugan ito, they need to bake bread, they need to stock yung mga dates, siguro, mga pagkain na kailanganin nila sa kanilang pakikipaglaban. Well, pagpapakita ito na fulfillment stage na ito ng pangako ng Panginoon. This is not a time to wonder. This is now to fulfill what God had promised sa inyo. Kaya
You do these things because God is fulfilling this para sa inyo. And the leaders responded with obedience and prayerful support. They pleaded to follow him wholeheartedly while praying for God's presence and strength upon him. Kaya ang sureness ng pangako ng Diyos ay nagtutulak sa kanila, hindi para huminto at maghintay na lamang doon sa sure na ibibigay naman ng Panginoon. Hindi ito para sabihin nila na, okay, sure na pala, let's just sit back and then let's relax. Hindi ganon. Ito ay para sila ay kumilos. The sure promises of God ay nagtutulak sa mga tao ng Diyos, hindi para maging idle. This is for us to take arms and to take our battle seriously and to possess the victory na binigay ng Diyos para sa atin. And that's the message that we can have from here. God's sure promise of what He has prepared for us is not a reason to just wait for it, but it is a call to take obedient actions. To take obedient actions. Kinakailangan natin na tayo ay sumunod sa Diyos at umaksyon ng may pagsunod sapagkat mayroong ipinangako na ang Diyos na victory. At ang tiyak na pangako ng Diyos na inihanda niya para sa atin ay hindi dahilan para maghintay na lamang tayo, kundi ito ay isang panawagan upang kumilos ng may pagsunod. Well, makita natin dito, sure ang promise ng Diyos. At ang mga kapatid na minamahal, tiyak ang mga pangako ng Diyos sa atin, katulad sa Israel. Kung titingnan natin dito, we are not Joshua here. We are the Israelites. Meron tayong kakaharapin. At hindi tayo mga leader ng gawain ng Panginoon. Tayo yung kinakailangang sumunod. At tayo ay nandoon sa pakikibaka katulad ng Israel. Merong ipinangako. Pinangakuan niya tayo ng rest. Di ba? God have given us yung kanyang sure promises that He would give us rest. Sa mga tao ng Diyos, mayroong naghihintay na rest para sa atin, as He have said sa Hebrews, sa kanyang salita. At dahil kay Kristo, alam na natin na tiyak na tatamasahin natin ito. We're not just in front of the river at nakikita na natin ang promised land. Hindi ganon. Meron nang ibinigay sa atin bilang mga anak ng Diyos para sabihin that really, we are to possess that rest that God have given us because of the Lord Jesus Christ. Dahil binigay na niya yung kaligtasan, yung mga eschatological blessings na dapat ay sa ending pa, ay ibinigay niya na nung dumating ang Panginoong Jesucristo, and we are now enjoying the blessings of the already not yet scheme ng kalooban ng Panginoon. Well, meron na rin tayong buhay na walang hanggan ngayon pa lamang. At ang kanyang presensya ay nasa sa atin. And most importantly, we have the Holy Spirit na nagsisilbing down payment or earnest of our salvation. Dun sa ating, yung promised inheritance natin, we will surely have that because we have the surety. Di ba? Pag meron tayong agreement na pinipirmahan, minsan kinakailangan may down payment para magkaroon ng kasiguraduhan that we are serious, that we are going to fulfill that agreement. Kung meron tayong i-acquire, kailangan ng down payment as a surety that we are serious in acquiring that thing that we are we want to get. Ganon din ang Diyos. Binigay niya yung banal na spirito para ibigay sa atin yung katotohanan that He is serious and He will give us the promised rest. So, this is not a reason to wait. Dahil ba meron ng sureness at meron ng garantiya ang Panginoon ay we will just sit back and relax. This is not a reason for that. Ngunit ang katiyakan ng pangako ng Diyos ay hindi dahil para tayo maging tamad o maghintay na lamang. Israel could not just sit in the wilderness and expect the land to fall into their hands. They had to cross the Jordan, prepare food, and face battles. Ganon din tayo. Hindi tayo tinawag na maging passive Christians. We have our battles.
We have a communal battle na bilang mga iglesia ng Panginoon, iisang tao tayo, may common enemy tayo. Marahil tayong personal na mga struggles. At makikita natin dito sa ating pag-aaral as we dive deeper, ay makita natin yung communal aspect ng ating pakikidigma na sa mga spiritual na bagay. Well, this is a call to obedient action. Ang Panginoon, ang pangako ng Diyos ay nagiging tawag para tayo ay kumilos. Kung tiyak ang pangako ng Diyos, dapat tayong mag-obey. Kung tiyak ang pangako ng Diyos, dapat tayong magtiwala at maglakad sa pananampalataya. Ang obedience natin ay tugon sa katiyakan ng kanyang pangako. Our obedience is our response to the sure promises of God. If you believe it is sure, what would you do? Kung ikaw ay tatanggapin mo na lamang, that is not faith. If you have given, dahil nung naligtas ka, nakareceive ka ng pangako ng Panginoon, sure ito, what would you do? You would do all what you can to possess that. Hindi para ma-earn mo yon, kundi para ito yung kaakibat bilang pagsunod dun sa sinasabi ng Panginoon. So, bilang tanong sa atin pong pinag-aaralan, what obedient actions do we need to take in response of God's sure promise? So, dalawang bagay makita natin dyan. Una, unitedly help others get God's promised blessings. And number two, wholeheartedly obey God's appointed leader. Yan ang makita nating dalawa na ina-emphasize ng ating teksto bilang kanilang response doon sa pangako ng Panginoon. Well, tingnan natin yung una. Unitedly help others get God's promised blessings. Doon sa verses 12 to 15, and the Reubenites, the Gadites, and the half-tribe of Manasseh, Joshua said, "Remember the word that Moses, the servant of the Lord, commanded you, saying, the Lord your God is providing you a place of rest and will give you this land. Your wives, your little ones, and your livestock shall remain in the land that Moses gave you beyond the Jordan. But all the men of valor among you shall pass over armed before your brothers and shall help them until the Lord gives rest to your brothers as he has to you. And they also take possession of the land that the Lord your God is giving them. Then you shall return to the land of your possession and shall possess it, and the land that Moses, the servant of the Lord, gave you beyond the Jordan toward the sunrise." Well, Joshua particularly addressed the Reubenites, the Gadites, and the half-tribe of Manasseh. Ano ba ito? Dahil ba special sila? Bakit sila lang ang kinausap? May context kasi na nangyari po dito. Meron na kasing merong pinaalala si Joshua sa kanila. Ano yan? Yung bilin ni Moses na kanilang unang leader. Bilin ni Moses nung nabubuhay pa siya. Bakit? Kasi meron nang ibinigay na land para sa kanila. Bago pa sila makapunta sa lugar na ito na tatawid na sila sa Jordan River, ay meron ng pinangako ang Panginoon na ibibigay sa kanilang lupa. So, ang kondisyon, pero sabi dito, yung full enjoyment ng land na ito ay conditional. Yes, they were theirs by allotment. Inalat na ito para sa kanila. Pero para ma-enjoy nila ito fully, may kondisyon. Ang kondisyon ay kung yung mga able men nila ay tutulungan ang ibang tribes na i-conquer yung Canaan. Sige, meron na kayo, meron na para sa inyo. You don't need to fight for that, but you need to fight for your brothers. Ang context nito kasi habang naglalakbay ang Israel papunta pa lang dito sa Jordan River, kinailangan nilang dumaan sa teritoryo ni Haring Sihon, hari ng mga Amorites, at ni Og, hari ng Bashan, para makarating sa Jordan River. So, makikiraan sana sila. Nagsabi sila, pwede ba kaming makiraan? Humingi sila ng permiso na dumaan ng payapa, pero imbes na paraanin sila, tumanggi si Sihon at
inatake sila. Ganon din si Og. Lumabas siya laban sa Israel para makipaglaban. Dahil hinarang sila ng mga haring ito, ginawa ng Panginoon, sige, hinarang kayo, lumabang kayo, and God binigay sila, natalo sila, natalo itong mga hari na ito. At na-possess nila yung land. And then, na-develop nila actually yung mga cities na ito, east of Jordan. Kaya ang tawag dito sa mga tribes na ito, kay Reubenites, kay Dan, at doon sa half tribe of Manasseh, ay mga Transjordan tribes. Kasi nasa kabilang side sila ng river bago pa sila pumasok doon sa Promised Land. Well, sakop naman yun ng Promised Land, actually. So, si Sihon, hari ng Amorites, natalo ng Israel sa Jahaz at nasakop ang kanyang mga syudad at nakuha ang kanyang mga lupain. Makita natin yon sa Numbers 21, sa Deuteronomy chapter 2. And then si Og naman, hari ng Bashan, ay natalo ng Israel sa Edrei, nawasak ang kanyang hukbo at nakuha ang kanyang lupain. Makita natin ito doon sa Numbers 21 at sa Deuteronomy chapter 3. Dahil sa mga tagumpay na ito, nakontrol ng Israel ang matabang rehiyon at silangan ng Jordan, kabilang ang Gilead at Bashan. Sa Numbers 32, 1-33, ang ginawa ng mga tribes ni Reuben at saka ni Gad, ginawa, hiniling ng mga tribes na ito ang lupaing ito dahil ito'y angkop sa kanilang mga livestock. Marami kasi silang mga livestock. Nakita nilang mataba ang lupa dito. Pwede bang sa amin na lang ito? Pinayagan sila ni Moses, pero may kondisyon. Ang kanilang mandirigma ay tatawid sa Jordan para tulungan ang kanilang mga kapatid. And then sa Deuteronomy chapter 3, verse 12-20, kinumpirma dito ni Moses na yung nainalat na ito sa Reubenites, sa Gadites at kalahati ng Manasseh. At muli silang pinaalalahanan na dapat silang lumaban para sa buong Israel when they are conquering theirs naman. So you need to help them, sinabi ng Panginoon. Kaya dito sa ating text, pinaalala muli ito ni Joshua sa kanila. You see, it also speaks of what kind of leader Joshua is. Diba? Kung ano yung words ng original na leader, yun din ang words na kanyang inimplement. Pinasa niya lang. Kasi yun yung sa kanila bilin sa kanila Hindi siya nagbigay ng bagong utos. Kung ano yung original plan, ano yung original battle plan ng Israel, yun din ang battle plan na pinakita ginawa ni Joshua. And that's the kind of leader na dapat nilang sundin. Someone that also has a leader na sinundan at naging tapat na sinusundan ito. Sa ating binasa ay sinabi ni Joshua na yung kanilang mga babae at mga maliliit na bata at mga alagang hayop may iwan dun sa mga cities east of Jordan. Pero yung mga able men nila, a men of valor, a men of war, ay kailangan tumawid sa ilog para samahan ng kanilang mga kapatid na nakikipaglaban sa mga Canaanites. So may nakaalat na sa kanila na lupa na hindi na nila kailangang ipakipaglaban dahil nasakop na nila ito, pero may enjoy lang nila ito fully sa isang kondisyon. Tulungan nyo yung inyong mga kapatid na ma-enjoy or ma-possess naman nila yung kanilang mga portions. Kahit mayroon na silang sariling lupa, hindi sila pwedeng mag-relax lang. Tinawag sila ni Joshua na sumama sa kanilang mga kapatid para tulungan silang makamit ang lupang ipinangako ng Diyos sa kanila. Like Israel, we have many things to conquer. The devil, sin, at yung ating mga sariling passions, yung ating mga sariling sinfulness that resides in our flesh. Maybe some of us are matured and by the grace of God have used the available means of grace for our sanctification. Sa ating mga sariling battles, maybe some of us are victorious relatively in comparison sa iba.
medyo sabihin natin, meron talaga dito ng mga spiritual at mga able men. Maybe some of us are matured and by the grace of God have used yung mga available means of grace, and that's why God is blessing us kasi yun naman ang sinabi niya, the grace of God will come through those means of graces, and you have availed that. That's why you are enjoying yung mga pagpapala ng Panginoon. And you are enjoying the peace, the joy of the Lord. And we may feel yung assurance of our salvation na mas malakas kaysa sa iba. More than our struggling brothers and sisters. Kasi maybe they have failed in some way. Kaya nag-ano sila. Meron silang spiritual battle na kanilang pinaglalabanan. They were struggling. But that doesn't mean na kahit kung meron man sa ating spiritual dito, that doesn't mean that we enjoy this ourselves. What God have given us, the joy, the enjoyment ng assurance ng ating salvation, mas malakas dahil sa sanctified na buhay na meron tayo in comparison sa iba. Hindi yun, these are not for us to enjoy within ourselves. As one body in Christ, we ought to help our other brothers and sisters fight their own battles. Join them in their struggles. Ito yung pinapakita ng ating text dito. In other words, even if we already enjoy God's blessings, we are called to help our brothers and sisters receive theirs. And that's the point of our text. Enjoying God-given victory is not a call to enjoy it by ourselves, but a call to join others until they too receive theirs. I think that is very devotional dun sa ating text na pinag-aaralan. Itong mga Transjordan cities or itong mga tribes na ito, meron na silang land para sa kanila. Pwede na nilang sabihin, as a natural na tao na nag-iisip, ba't pa kami sasama dyan? Meron na kami para dito. Dito na lang kami. Pero they have realized that the conquering of the promised land is, or the receiving of the rest na pinangako ng Panginoon is a communal project. This is a community project na dapat ay tulungan sapagkat sila ay iisang bansa, hindi sila magkakahiwalay. Ang pagtamasa ng tagumpay na mula sa Diyos ay hindi panawagan na tamasahin ito ng nag-iisa, kundi panawagan na samahan ng iba hanggang sa sila man ay makatanggap ng para sa kanila. Ang tagumpay ng buhay Kristiyano ay hindi kailanman para sa private enjoyment ng individual lamang. Kapag ibinigay ng Diyos ang kapayapaan, ang kagalakan, ang kapanatagan, at ganun din yung mga talento bilang mga pagpapala ng pananahanan ng banal na Espiritu, ay ginagawa at binibigay niya ito sa konteksto ng katawan ni Kristo. As a one whole body, meron kang dapat i-contribute. You need to contribute those blessings, spiritual blessings that you have in order to help those people na nasa paligid mo, mga kapatid sa pananampalataya. Ang mga pagpapala na ating tinatanggap ay hindi hiwa-hiwalay na kayamanan, kundi mga kaloob na ibinahagi upang palakasin ang buong pamilya ng Diyos. That's why, kung meron ka man na gifts of the Holy Spirit, maybe meron ka isa lang, maybe dalawa o kaya tatlo, that is good. Pero you don't have all. Hindi lahat nasa sayo. Because you need each one, and you need to contribute everything naman na meron ka, anything na meron ka, bilang pagsama doon sa project ng pagtatagumpay ng mga tao ng Diyos. Pinapaalala ng prinsipyong ito ng paglalakbay Kristiyano ay community project. Ang mga tagumpay ng mga matatag ay dapat maging lakas ng mahihina. Ang kagalakan ng taong mas ramdam yung assurance ng salvation ay dapat mag-angat sa mga kapatid na nagdududa. Kasama sa buhay Kristiyano ang pagdududa.
At dumarating talaga sa kanyang buhay yan hanggat nandito siya sa buhay na ito, sa daigdig na ito at nasa lupang katawan. Well, kaya dapat yung assurance, kung meron man tayong assurance, malakas ang assurance mo, mananampalataya, anak ka ng Diyos, why don't you share that assurance sa iba? Why don't you share, bakit ka merong ganyang assurance? So, at ganun din, ang lakas ng mga mas nasa sanctified relatively, ay dapat sumuporta sa mga patuloy na nakikipaglaban. Ang disenyo ng Diyos sa kanyang mga tao ay walang naglalakad ng nag-iisa. Ang malalakas ay kasama ng mga nanghihina hanggang lahat ay maranasan ang kaganapan ng pinangako ng Diyos. Kaya sa ganitong paraan, ang tagumpay ay nagiging pangkalahatan. Hindi ito tungkol sa pagtamasa ng pagpapala ng nag-iisa, kundi tungkol sa paglilingkod sa kapwa. After all, itong mga tribes na ito, paano ba nila na-acquire yung para sa kanila? Di ba, magkakasama sila noon, nakipaglaban? They have acquired this, na magkakasama silang lumalaban, and then God have given this lot para sa kanila, this land para sa kanila. Ngayon, samahan nyo rin na itong mga kapatid mo na nakikipaglaban ngayon para makuha naman nila yung para sa kanila. This is really a community project. Whatever battles that you are battling right now, this is maybe a call for you to share it. O kaya, para naman magkaroon ng opportunity, yung ibang tao na pwedeng makatulong. O kaya naman ay magkaroon ka ng opportunity to help those brothers na marahil nangangailangan ng testimony mo o kaya ng encouragement mo. Kaya kapag ganito tayo, ang ating mga tagumpay ay nagiging pampalakas at ang ating kapayapaan ay nagiging kaaliwan. Alam nyo, bilang illustration, we know yung mga redwood, yung mga sequoia trees na matataas, mga century-old na mga puno ito, tumataas ito ng 200 to 380 na talampakan, that is almost 400 na palapag na gusali. Pero ang kanilang mga ugat, alam nyo, gano'n man sila kataas, ang kanilang mga ugat mabababaw lang. In fact, mga 6 hanggang 12 meters lang ang lalim. Parang ganito lang, mataas lang ng konti dito sa ceiling natin. Ganun lang ang kanilang mga ugat. And you can imagine, paano sila tumataas ng ganon? Yung kanila kasing, hindi sila madaling matumba dahil ang kanilang mga ugat ay malawak ang horizontal spread at nag-i-interlock sa isa't isa kaya matatag sila. Kaya kung titingnan mo ang mga redwood, ay they usually appear or nabubuhay sila in clusters. Magkakadikit. Walang sequoia na nakahiwalay. Why? Because they needed each other. Kung merong sequoia na nabuhay na nag-iisa, at wala siyang katabing sequoia tree din, ang mangyayari is mabubuwal siya eventually pag siya ay tumaas. You see, they needed each other and that's how they became one of the tallest trees ng mundong ito because of their interlocking na systemic sa kanilang mga ugat. Well, ganyan, gaya ng mga ito, kailangan natin ng isa't isa. Kailangan natin ang iba at kailangan tayo ng iba. Walang dito ang isolated na Kristiyano ang magiging matatag. Darating siya sa punto na babagsak at babagsak siya. So as a challenge, open your life to the brethren and see the opportunities, whether to give help or to receive help. Buksan mo ang iyong buhay sa mga kapatid at makita mo yung mga pagkakataon. Pwede kang magministeryo. Minsan para magbigay ng tulong, minsan para magkaroon ng ministeryong iba para sa iyo. Maybe nangangailangan tayo ng tulong. Nangangailangan tayo ng spiritual na payo. I-open mo yung buhay mo para magkaroon ng opportunity ang iba para paglingkuran kanila. At madalas, ang mga Kristiyano ay nagiging sarado. Nakakalungkot ito. Nagiging individualistic ang maraming Kristiyano sa panahon natin ngayon. May mga ayaw magbahagi ng kanilang mga kahinaan. May mga dahilan at may mga tao na katulad nito. May mga
dahil sila ay mahiyain, nahirapan silang magsalita tungkol sa kanilang struggles dahil nahihiya sila, baka ma-judge sila, natatakot sila. Maybe others would judge them na failure o kaya mahina. That's why they're just keeping yung kanilang mga problema. Hindi nila ino-open yung kanilang buhay. Meron naman, sa kabilang banda, mga perfectionist naman. Ayaw nilang makita ng iba na sila ay nagkakamali. Kaya't pinipilit na lang nilang magmukhang palaging matatag. Kahit na meron silang mga problema, sinasarili na lang. Meron naman na nasaktan na kasi dati, yung experience nila. Mga nakaranas na sila ng betrayal o kaya sila ay pinagchismisan sa loob ng iglesia kaya't naging defensive at mas piniling maging private na lang. Ayoko nang makisali sa ministry, ayoko nang pumunta sa limelight. Kung ganyan na lang din, hindi ko na lang din i-open ang sarili ko. Magmumukmuk na lang ako. Meron naman yung mga self-reliant. Naniniwala silang kaya nilang solusyonan ang lahat ng nag-iisa sila. Kaya hindi sila humihingi ng tulong. Meron din naman, dahil lang sa maling pananaw. They're just misinformed. Iniisip ng ilan na ang pagiging Kristiyano ay dapat palaging malakas at okay. Kaya hindi na nila nakikita na ang pagbabahagi ng kahinaan ay bahagi ng tunay pananampalataya, ng buhay pananampalataya. Na pag inopen mo yung buhay mo, even your struggles, even your weaknesses, itong tunay na buhay pananampalataya because hindi naman laging masaya talaga ang buhay Kristiyano dito sa lupang ito. There are many struggles. And at some point of our lives, matutumba talaga tayo. Minsan madadaba tayo, lagpak talaga to the ground. And you need to open your life para sa kapatiran in order for them to share anything na pwede nilang i-share. O kaya, open mo yung buhay mo para ikaw din ay makapasok sa buhay ng iba. Well, kung yung iba naman, ayaw makialam sa laban ng iba. Kung yung itong nauna nating sinabi, ayaw mag-open. Ito naman, ayaw makialam sa buhay ng iba. Ito yung mga abala sa sarili. They are so consumed with themselves. Nakatuon lang ang sariling problema nila at tagumpay doon sa kanilang mga buhay. Kaya't wala nang oras o energy para sa iba. Ito yung mga busy persons. Mas marami na akong mga pinoproblema. Ito na lang ang poproblemahin ko. Ayoko nang pumasok pa sa hindi ko na kayang i-absorb yung problema ni kapatid. Marami na akong pinagdaraanan. Ito naman, meron naman iba, yung mga indifferent. Hindi nila nakikita na tungkulin nila ang tumulong. Iniisip nila na ganito, may kaisipin silang bahala na siya sa laban niya. Laban niya yan, ayoko makialam, baka hindi na lang ma-appreciate. May mga pagkakataon, we really need to set aside, to step aside. Yung atras tayo dahil meron talaga siyang pinagdaraanan and he doesn't want na madamay ang buong iglesia or ganon. But most of the time, at ito yung sinasabi ng Panginoon sa atin, we are one body at nangangailangan ang bawat isa sa atin ng tulong. That's why, ang tawag doon is yung sinasabi natin na sadyain. Sadyain natin na pumasok sa buhay ng iba na hindi nakikialam kundi may concern na pakikipag-ugnayan at pagtulong. Meron din naman yung mga takot na ma-involve. Ayaw nilang madamay o masaktan. Kaya't mas pinipili nilang manatiling tahimik at malayo sa kapatiran. Meron naman, sadly, may mga walang malasakit talaga. Minsan dahil sa pride or spiritual coldness, hindi nila nararamdaman ang pangangailangan ng iba. Ngunit kapag binuksan natin ang ating mga sarili sa ating mga kapatid, doon natin nakikita ang mga pagkakataon na ibinibigay ng Diyos. There are a lot of opportunities na pwedeng buksan ng Panginoon whenever we open our lives sa kapatid. And that should be yung mga opportunities na pwede tayong maglingkod at pwede tayong mapaglingkuran. Diba? Yun naman, sabi ni Apostle
Paul, di ba? Sabi niya sa sinusulatan niya, I don't know what book was that, kayo ang aking bukirin. Kayo ang aming kinukultivate na land. Kumbaga, nagmi-ministry kami, may opportunity kaming mag-ministry dahil sa buhay ninyo. Ganon din ang bawat isa sa atin. We can be a mission field or ministry field ng mga kapatid na gusto na tumulong sa atin. You just open your life to them. Kasi pag binuksan natin yung ating mga sarili, there are a lot of opportunities for every one of us. Marami tayong magagawa at marami tayong ma-accomplish. Marami tayong mapaglalabanan at marami tayong malalampasan ng mga problema. Pero when we open our lives to others, we discover opportunities to give help. Kapag nakikita natin ang pangangailangan ng iba, nagiging daan ito para maibahagi natin ang lakas, kaalaman, o kagalakan na ibinibigay ng Diyos sa atin. Ang ating tagumpay ay nagiging tulay para sa kanilang laban. We bridge for them to reach yung kanilang mga victory that God wants them to enjoy. We can also see yung opportunities to receive help. These are opportunities na makatanggap ng tulong. Kapag binubuksan natin yung ating sarili, kung tayo man ang nag-i-struggle, kapag tayo naman ang mahina, ang pagbukas ng ating buhay ay nagbibigay daan para ang ating mga kapatid ay makatulong sa atin. Ang kanilang lakas ay nagiging suporta sa ating kahinaan. Ang tunay na kagandahan ng katawan ni Kristo ay nakikita dun sa mutual support. When each one is supporting everyone. Walang isa man ang tinawag na magtagumpay ng nag-iisa. Walang Rambo Christian. Tayo lahat ay magkakasama. We need to be a team dahil tayo tinawag na grupo. Ang tagumpay ng isa ay nagiging tagumpay ng lahat at ang laban ng isa ay binubuhat ng buong komunidad. Kaya mga kapatid, minsan tayo ay nahuhulog sa ganitong mga ugali. Yung mga hindi magandang ugali ng pagiging secluded, pagiging reserved, pagiging tayo-tayo na lang. Kaya natin to. Kaya ko to mag-isa. Ngunit tandaan natin, ang pagbubukas ng buhay ay hindi kahinaan, kundi ito mismo ang daan ng biyaya. Dito dumadalo yung biyaya ng Diyos sa iglesia whenever we are open with each other and are willing to help everyone. Christ shared His struggles. Diba? Doon sa Gethsemane, ibinahagi niya sa kanyang mga alagad yung kanyang matinding kalungkutan. Sabi niya, my soul is very sorrowful, even unto death. You stay here. You pray with me. Hindi siya nagkunwari na palaging malakas, kundi pinakita niya yung kanyang tunay na damdamin. Ito ay patunay na ang pagbubukas ng kahinaan ay hindi kasalanan, kundi bahagi ng tunay na pagiging tao. We are human, frail, mahina, marupok tayo. At ito ang dapat nating intindihin. We need each other. And then also, Christ was eager to help. Ang pinakadakilang tulong na ibinigay niya ay ang kanyang pagparito bilang tao. Hindi siya nanatili sa langit kundi bumaba upang makiisa sa ating kahinaan. Dinamayan niya tayo. Jesus died for us. At sa krus, pinakita niya yung kanyang ultimate eagerness na tulungan tayo sa ating pinakamalaking struggle. Sa struggle sa kasalanan at yung ating destiny sa kamatayan. Jesus, as our greatest help, ay nagpunta dito at ang kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay ang naging daan ng ating ng ating kaligtasan. Siya ang tumulong, hindi lamang sa mga temporal struggles ng kanyang mga kaibigan, kundi sa eternal struggles ng lahat ng mga mananampalatayang katulad natin. So, we have an example sa Panginoon. We cannot do this sa ating mga sarili. But we have. Madalas magpe-fail tayo dito. Mas maganda na magmukha tayong matatag even though we are struggling. Pero ang pinakamagandang gawin natin is to admit it at hingin yung biyaya ng Panginoon to have courage to open it so that
others may help us. O kaya, you have courage you have the opportunity to help others. You need to open your life. Kahit na iba yung personality natin. Maybe reserved talaga yung personality natin. But in some way, we can minister to them. If you just open your life sa kanila. So pangalawa, wholeheartedly obey God's appointed leader. Doon sa verses 16 to 18, this is the response of the leaders na kausap niya. Sabi niya, and they answered Joshua, all that you have commanded us, we will do. And wherever you send us, we will go. Just as we obeyed Moses in all things, so we will obey you. Only may the Lord your God be with you, as he was with Moses. Whoever rebels against you, your commandment and disobeys your words, whatever you command him shall be put to death. Only be strong and courageous. Well, the leaders affirm yung kanilang obedience to Joshua's command and gave clauses that begins with only. Dun sa verse 16, binanggit niya yung response nila. All that you have commanded us, we will do. Wherever you send us, we will go. So, talagang sold out sila. And then sa verse 17, they compared their obedience to Joshua with their obedience with Moses. Sinabi niya, kung papaanong sinunod namin si Moses, ganun din ang gagawin namin pagsunod sa iyo. Basically, parang pag-uulit lang ito nung sinabi nila dun sa verse 16. So, talagang tinatatakan nila yung kanilang obedience, yung kanilang allegiance kay Joshua dito. They are really affirming it wholeheartedly. Pero meron siyang sinabi, only may the Lord, your God, be with you as He was with Moses. And then sa verse 18, they pledge yung discipline against rebellion. Sino man magre-rebel sa iyo shall be put to death. Kumbaga, ang rebellion kay Joshua ay magiging katumbas ng crime yung pagpatay, kasi it would really merit ng pagpatay. Pero yung disobedience lang kay Joshua, sinabi nila, ganito kami ka-serious. Pag di kami sumunod sa iyo at sino man ang hindi susunod sa iyo, magiging criminal siya at siya ay mamamatay. So, pero binanggit din niya, only be strong and courageous. Pansinin natin yung dalawang only clauses dito ay parang mga conditional clauses na parang sinasabi, susundin ka namin kung sasamahan ka ng Panginoon at magiging malakas ka. Only may the Lord be with you. As with Moses, kumaga parang, sige, pero sana makita namin na parang katulad ni Moses, kasama mo ang Diyos. Kumbaga parang paano kami tinulungan ng Diyos na kasama namin siya, ganun din ang dapat na mangyari, makita namin sa inyo. And then, parang sinasabing susundin ka namin kung sasamahan ka ng Panginoon at magiging malakas ka. Pero, alam nyo, yung mga only clauses na ito ay prayers nila sa Panginoon para kay Joshua. These are prayers for them, hindi ito conditional. Prayers nila ito kay Joshua. Nawa lamang, parang ganito yung kanilang translation, nawa lamang ay samahan ka ng Panginoon. O kaya, nawa lamang ay magpakatatag ka at maging malakas ang loob. This is not a requirement for Joshua, but these are prayers. Prayers nila ito para sa kanila. So, in other words, they have decided to obey Joshua because he is God's appointed leader for them, but their obedience is coupled with prayer for their new leader's success. May bago silang leader, and they wanted to support yung leadership na ito by praying for his success. These prayers are their support. So, what's the point na pinapakita dito? Obedience to God's appointed leader must always be accompanied by prayers for their effectiveness to show our support. Obedience to God's appointed leader must always be accompanied by prayers for their effectiveness to show
our support. Katulad ng Israel. At pinagkalooban din tayo ng human leader na kanyang inappoint para tayo ay pangunahan. Alam naman natin yon. Wala namang pagtatago dito, kundi ang inappoint na maging leader, pangkalahatang leader ng ating iglesia, ay ang pastor. At hindi ito para itaas ang sino man, ito ay pagsunod sa kalooban ng Diyos at pagsunod ultimately sa Diyos. Kasi yun naman ang structure ng iglesia. Merong under shepherd. And yung laging binibigay sa atin na exhortation sa Hebrews. Diba? Obey them. Respect them. Ang mga pastor ay mga instrument. I'm not elevating itong ganito, but this is in the text. Ang mga pastor ay mga instrument ng Diyos para i-lead ang kanyang mga tao. Instrument sila. Pero ang ultimate object ng ating mga pagsunod ay ang Panginoon na nag-appoint sa kanila. So, following them, o kaya obeying them, supporting them, is our obedience to what God has commanded. And ultimately, obedience ito sa Diyos. Kaya naman hindi tayo sumusunod blindly. We're not just obeying our leader nang wala-wala lang. It is because ito yung sinabi ng Panginoon. And then, paano natin sila masusuportahan? Paano natin sila masusuportahan sa kanilang pamumuno? Hindi lang tayo dapat sumunod sa kanila, but we need to support them. This is through our prayers. Hindi lang sapat ang obedience lang. Ang prayer ay nagpapakita na hindi lang tayo passive followers, kundi active supporters. Sa pananalangin, pinapakita natin na gusto nating magtagumpay ang leader na ibinigay sa atin at maging effective siya sapagkat yung kanyang pagiging effective, ito ay nakasalalay sa Diyos. That's why we need to pray for our leaders. And then, dapat maganda yung combination. We are obeying and then we are praying. Ito yung pinapakita ng ating text. Kapag pinagsama ang obedience at prayer, alam nyo, nagiging buo ang ating relasyon bilang iglesia at saka leaders. Bilang mga miyembro at leaders, nagiging buo. Nagiging isa talaga tayo. Hindi yung parang may critical thinking dito na, ayan na naman, may bagong pinapa-implement o kaya merong ini-impose, may tinuturo na naman na bago. Dapat meron tayong unity dito. At maganda ito kapag meron tayong obedience and then at the same time meron tayong prayer. Maybe yung obedience minsan nahihirapan nating ibigay, it's because parang meron tayong question doon sa ruling. Hindi ba iwasan na ganon? May nakikita ang pastor maybe na mas malawak kaysa sa atin at di natin naiintindihan and then tinuturo, di natin pa rin maintindihan. So, we need to obey, pero hindi blindly obey. Kasi, pwede natin i-couple yung ating obedience sa prayer. We pray for them. Nanawa, samahan siya ng Panginoon. Kung sa tingin natin, medyo malabo yung ganitong bagay na gusto niyang i-implement. Pero nakikita naman natin somehow nasa Biblia, pero parang may umaalma sa atin. Why don't we pray? Diba? Ganun naman, obedience and then we pray. Obey ka muna, and then pag-pray mo. Bahala na ang Diyos na magpalinaw ng lahat at magsaayos ng lahat. Maganda yung combination ng obedience at prayer. Ganito yung nangyari dito. Even though they are really sold out sa leadership ni Joshua, still, alam nila, tao pa rin ito at nangangailangan, mahina pa rin ito, nangangailangan ng support. And what they have given is their prayers bilang support sa kanila. Alam nyo, nagiging buo ang relasyon ng church at leader kapag ganito. At sa kombinasyon nito, nakikita ng leader na hindi siya nag-iisa, kundi may kapatiran na sumusunod at nananalangin para sa kanya. Beneficial ito in both ways. Beneficial sa leader, magiging magaan. At sinabi ng leaders, huwag nyo nang pahirapan pa yung kanyang paglilingkod. Gawin nyo magaan. And then, kapag ganon, mas makakapag-minister siya na effectively sa atin at matatamasa natin yung magandang oversight maybe, o kaya yung magandang mga
blessing ng ganitong suportado na leader by our prayers or whatever it is na support na pwede nating ibigay, tayo makikinabang dito sa mga bagay na ito. So as a challenge, don't stop by just obeying your leaders. Support them by praying for their success. You pray for their success. Yun ang natin. Yung goal natin is for them to succeed because their success is the success din ng iglesia. Again, this is not to focus sa leader, but ito yung kalooban ng Panginoon. Ito yung gusto ng Panginoon para sa atin. Napakahalaga ng pagsunod, pero kulang ito. We need to support them in our prayers. So, ano yung pag-pray natin sa kanila? Dalawang bagay katulad nito sa ating text. You pray for the presence of God in their lives. You pray, Lord, samahan mo sila. Kasi mga kapatid, ipanalangin natin ang Panginoon ay laging sumama sa ating mga pastor sapagkat kung wala ang Diyos, kahit gaano sila katalino, gaano sila kasipag, magiging walang saysay ang kanilang pamumuno, magiging matamlay ang growth ng iglesia since nasa kanya ang bulk ng ministry ng pagpapakain sa kawan ng Diyos. Ipanalangin natin na sa bawat sermon, sa bawat counseling at bawat decision, maranasan nawa nila ng ating leader yung presensya ng Diyos na nagbibigay ng wisdom at kapangyarihan sa kanilang mga pagsasalita. Wala silang kapangyarihan, but God is giving them words of wisdom. Sana panalangin mo, yung namamangha sila na sa kanilang meditation, minsan hindi nila masyado na-absorb yung kanilang meditation, pero once na nakausap nila yung isang taon dito, makikita, magkikrystallize yung pinag-aralan niya, doon niya maya-apply na, ito pala yung pinag-meditate ko na hindi ko masyadong na-meditate. Ito pala yon. At when pag binigay niya sa'yo, it is a gem of encouragement. Pag-pray mo na ganon, na naman mamamangha siya na, teka, hindi naman dahil, it's not because of my brilliance. It is because of the, yung presence ng Diyos nandoon. Na minsan, mapapahiya yung pastor na parang paghaharap siya sa miyembro, hindi siya confident, hindi niya alam masyado yung sasabihin niya, pero biglang habang siya ay nagkausap na, may nag-crystallize na principle and ginamit yung ganong principle para matulungan itong tao na nangangailangan ng counsel, na paglabanan ng anumang pinaglalabanan, na alpasan anuman ang problema. You see, you pray for those moments na yung biyaya ng Diyos na available kapag kailangan, maranasan ng isang pastor. Kasi hindi laging ready. Lagi yung, walang depository ng wisdom ang pastor. Maliit lang ang katulad lang din natin ng size ng kanyang utak. Kaya ganun, sana magpatuloy na magbigay ang Diyos ng biyaya ng ready answers to every situation dahil malawak ang wisdom ng Panginoon. You see, papabor ito sa atin kasi kapag kasama nila ang Diyos, nagiging daluyan sila ng biyaya para sa atin. Diba? Mas nagiging magiging blessing sila para sa atin kasi tayo yung nakikinabang. So pray for their strength then against the devil. Kasi hindi lang natin sila pag-pray yung presensya ng Panginoon, pag-pray din natin yung strength nila against the devil. Ipanalangin din natin na sila ay maging matatag laban sa mga gawa ng kaaway. Kasi ang pastor ay laging nasa frontline ng spiritual battle. Kung ikaw nga, meron ka sariling battle, how much more yung leader na meron tayo. Kaya madalas silang target ng tukso, discouragement. And then, yung nagiging target ng, yung division, target na parang pwedeng magkaroon ng dissension sa iglesia against him. Pinalangin natin, nabigyan sila ng Panginoon ng lakas upang labanan ng mga schemes ng kaaway. At
manatiling matapat sa kanilang calling. Kapag sila ay matatag, ang buong church ay nagiging matatag din. Ganito din si Kristo. Higit sa lahat, tandaan natin na si Kristo mismo ang pinakadakilang leader natin. Siya ang laging may presensya ng Diyos. At siya rin ang nagtagumpay laban sa evil sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. You see, you pray for our leader to look to Christ because nandoon yung nasa kanya yung biyaya. And Christ have exemplified how it is to be a leader. Nandoon laging presensya ng Diyos. Nandoon yung dependence sa Holy Spirit. Ang ating mga pastor, ang ating pastor ay nangangailangan ng panalangin dahil sila ay tao lamang. Ngunit si Kristo, ang ating ultimate shepherd na hindi kailanman nagkukulang. Siya ang ating dakilang leader at siya yung ating tingnan. Kaya't habang tayo ay sumusunod at nananalangin para sa ating leaders, lagi nating i-anchor ang ating obedience at prayers kay Kristo. Lord, alang-alang kay Kristo, we pray for our frail and struggling leaders. Siya ang tunay na nagbibigay ng tagumpay. And there are times na babagsak talaga ang pastor sa kanyang sariling kasalanan, mahirapan siya, at wala siyang pwedeng masulingan. Dahil nag-iisa, katulad ng situation natin ngayon. Kaya you pray for them. Just like how these people sa harapan ng Jordan na sila ay nananalangin, yes, we will obey you. But we are praying that God will be with you because we know that you are only human. And God will give you courage to fight for us, to lead us. Again, this is not to elevate anyone. This is to just show the frailty of every one of us. Mahina tayong lahat. And we need to support everyone. And our leader needs our full support and our prayers. Tayo, tingnan natin yung ating conclusion. God's promised victory calls us to obey, to be busy, cooperating with each other, and supporting our leaders. Let's pray. Lord, we are grateful sa natutunan namin dito. Tulungan mo kami to take actions na maging karoon kami ng communal duty to help each other reach their potential sa inyong kaharian. Ma-meet nila yung ma-reach nila yung victory that you have prepared for them. They are already victorious sa inyo. You have promised that. Pero tulungan nyo kami to help them to reach those goals. At sa aming mga sariling mga struggles, help us, Lord, to fight this and to have the guts to tell this to someone we trust. Upang sa ganon ay matulungan nila kami. Help us, Lord, to have that humility to na tanggapin yung aming kahinaan. And at the same time, help us, Lord, to support the leader that you have given us in obedience to your command. Salamat po. At pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen.